Pag-usapan natin yung mga bashers natin. Sabi kasi sa comment section, hindi daw ako nagre-reply. Kasi nga, mga nang aaway. Nang mabash, unang-una, talagang hindi ko po kayo re-replyan. Kasi unang-una, kapag pinatulang ko kayo, hindi po tayo matatapos. Kasi hindi nyo naman tatanggapin eh. Hindi nyo tatanggapin, ayaw nyo tanggapin. Hindi ko alam kung denial kayo na yung puon ninyo is may mga kalokohan. Denial kayo kasi ginawa nyo nga kasing santo. Ginawa nyong idol yung puon ninyo. So, denial kayo, hindi nyo matanggap na itong puon ninyo is niloko kayo, na behind pala, meron palang mga anomalyang ginagawa. It's either denial kayo o sadyang sarado po ang mga isip ninyo at ayaw nyong buksan. Kaya po hindi ako talaga pumapatol sa bashers. And at the same time po, ang mga videos ko is pampagising sa mga natutulog na panatiko na mga politiko. And pambulabog po dun sa mga corrupt na mga politiko. So doon po ako nakafocus. Hindi po sa mga bashers. So hindi ko yan iniintindi. So ngayon pag-usapan po natin yung lagi na lang daw mga Duterte ang topic ko. Syempre naman po kung ano po yung viral, kung ano po yung pinag-uusapan, yung po ang itatopic natin. Hindi ko naman po kasi pwedeng itopic si Elvis Presley. Hindi ko naman pwedeng itopic si Michael Jackson. Hindi ko naman pwedeng itopic si Cory Aquino. Mga na po yung mga pinaglipasan. Siyempre kung ano po yung viral, yun po ang pinag-uusapan ngayon. Kung ano po yung daig ng mga Pilipino, kung ano yung problema ng kasalukuyan, yun po ang ating tinatopic. Alam niyo po, kapag tinatopic ko ang mga Duterte, it doesn't mean galit ako sa Duterte. Hindi po ba? Hindi ko i-stressin po ang sarili ko sa mga Duterte. Hindi po ako galit kay Digong. Kay Digong itself, hindi po ako galit. Galit po ako doon sa action. Even kay Sara, hindi ako galit kay Sara na mismo si Sara galit ako. Hindi po. Doon po sa action. Sa action nila, sa ginawa nila, doon ako galit. Hindi po ako galit doon sa mismong tao. I don't know kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Kasi inside me, nandun pa rin yung naaawa ako. O baka sabihin nyo, naaawa yan, mayaman yan, kesyo, ganyan, ganyan. Hindi po. Yung kasi, kaya nilang magbago eh. Pwede naman, di ba? Kaya nilang baguhin. Kaya nilang ituwid yung mali. Itama yung mga nakaraan. Itama nila yung mga pagkakamali. Pero ayaw nila, pero pinaninindigan pa rin. Kagaya na lang po yung mga nagkalat na video ni Digong na minumura niya ang lumikha, di ba? Minumura niya po ang lumikha. Tapos pinagtatawanan niya po si Jesus na yung last supper daw, na alam mo mamamatay ka na bukas, tapos na nagpakain ka pa, nakikipagtawanan ka pa, di ba? Alam niyo po, kasuklam-suklam po yun. Napakalaking kasalanan po yung ginawa ni Digo. Sumpain ang saling lahi niya. Alam niyo po yung ibig sabihin ng sumpain ang saling lahi saling lahi? Kapag kinutya mo kahit po yung mga saint sa langit, hindi niyo po pwedeng lapastanganin yan. Igalang po natin yung mga saint sa langit. Hindi ko po sinabing iduluhin natin or sambahin natin, pero galangin po natin yung mga saint sa langit. Pero po ano ang ginawa ng mga naglabasang video ni Digong during his term? Diba? Kinutya niya, binastos niya, minura niya. Sinabi niya, stupid, ikaw ang Diyos, ipapako mo sarili mo. Kaya kung mapapansin, kung mapag-observe kayo, sumpain ang saling lahi, hindi niyo ba nakikita ano nangyari sa pamilya ni Digong? Si Digong nakakulong sa iba't ibang klase po ng kaso. At hindi po simpleng kasong pagnanakaw. Hindi nga pagnanakaw eh, crimes against humanity. Pakasama dyan yung mga pagnanakaw, etc. Ano nangyari? Yung anak niyang panganay, si Polong, diba? Allegedly drug lord. Si Basti, diba? Gumagamit ng MJ. Allegedly gumagamit ng MJ.
si Inday. Alam niyo po, yan po yung sinasabi na sumpain ng saling lahi. Kapag kinutya mo yung lumikha sa iyo. So, hindi niyo ba nakikita yung yung sitwasyon niya? Yung pong itinanim niyang mga binhi. Yung pong itinanim na mga binhi ni Digong. Namunga ba ng masagana? O baka na naman isipin niyo, ang masagana, yung naging mayaman, hindi po. Namunga ba ng mga masagana? Nagbunga ba? Yung puno, yung binhi, naging puno ba? Namunga ba na maganda? Hindi po. Nakita niyo po ang mga anak niya ngayon. Kung ano-ano kinasasangkutan. Merong gumagamit ng MJ. Meron sa drug lords, may pagnanakaw. Ito po, pa-opinion ko to. Sinong pa po ang salinlahi ni Digong? At huwag niyo pong hahayaan na mangyari sa inyo yan. Sa atin. In God's grace, patawarin tayo para hindi po tayo maligaw, magbalik loob po tayo. Alam niyo, napakasimple po para hindi ka maligaw ng landas eh. Para hindi ka mag-idolo dito sa mga panatiko na ito or kung sino mga artista, celebrities. Sundin lang po natin yung 10 Commandments. Hindi po tayo maliligaw. Huwag po tayo mag-iidolo dito sa lupa. Idol po natin, yun, yung nasa taas. Diba? Yung po lumikha sa atin. Yan, praise God. Yan po ang iidoluhin natin. Huwag po natin ito-tolerate yung mga kasamaan dito sa lupa. So, hindi ako galit. Hindi ako galit. Literal na galit sa tao. Hindi po galit ako po dun sa ginawa. Doon sa aksyon. Naaawa ako kay Digong. Alam niyo po, yung parusa kay Digong, yung parusa kay Digong sa ICC, if ever actually nakakulong na siya, no? Hindi ko po nakikita sa kanya yung kaparusahan na yan. Hindi ko po siya nakikita na yan yung kaparusahan niya. Kasi maganda tirahan niya, naka-AC siya, 'di ba? May kinakain siya, may mga naka-standby na medic sa kanya. Maganda ang sitwasyon niya. Maganda ang sitwasyon ng matanda. Ang nakikita kong kaparusahan kapag humarap na po siya sa lumikha, yun po ang nakikita kong kaparusahan ni Digong na walang hanggan po. Kasi doon rewind po lahat. Siyempre, hindi po natin alam, pero itatanong ano ang ginawa mo doon sa lupa? Ano ang ginawa mong kabutihan sa lupa, sa kapwa? Ano ang ginawa mo sa mga anak ko na pinaubaya ko sa iyo, na pinagkatiwala ko sa iyo? Kasi po yung mga anak natin, yes, anak natin lumabas sa atin yan, pero ang tunay na ama yung po lumikha, 'di ba? Baka itanong po na kumusta yung mga pinaalaga kong anak sa iyo? Anong ginawa mo? Dinala mo ba sila sa akin? Inilapit mo ba sila sa akin? Inilapit mo ba yung mga pinaalaga kong anak sa iyo? Inilapit mo ba sila sa akin? Ano po ginawa niya? Ginawa po ni Digong na ginawa niya mga kriminal yung mga anak niya. Lahat may kaso. Yung bunso nag-EMJ. Diba, nakakalungkot. Nakakalungkot po itong nangyayari kay Digong. Although naaawa tayo, pero kailangan po nilang harapin yung mga kaso, hindi lang si Digong, pati yung mga anak niya. So sa mga bashers ko, yun lang naman sagot ko. God bless po sa inyo.